Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, may hinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagap. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At muli, sa pagtatapos ng linggong ito, atin ding alalahanin at balikan ang mga aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga pahayag ng mabuting balita. Nung Lunes, sinabi sa atin at ipinaalala sa atin ni Kristo ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundong ito. Maging tao, kasama natin, kapiling natin. Pero ang sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga nakikinig sa kanya ng panahong ito, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Kaya nawa ay pakaunawaan natin ng mabuti, no? Kasi kapag ito'y pinakinggan lang natin ng walang malalim na pagninilay, magbabago talaga yung pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya nga yung prinsipe ng kapayapaan, pero dito ay sinasabi niyang magdadala ng tabak, hindi kapayapaan. Pero pinapaalala sa atin na ang kanyang mga salita ay katulad ng tabak na maghahati, magdi-divide. No? Kailangan nating pakinggan at kailangan din nating pagdesisyonan kung tayo ba ay mananatili sa ating pong mga maling paniniwala o tayo ay papanig sa katotohanang ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, kasabay ng kanyang pagkadismaya ay ang panunumbat
sa mga bayan na kanyang ginawan ng napakaraming kababalaghan, yung Corazin, Bethsaida, Capernaum. Kaya sabi ni Kristo, kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Nawa, kalakim ng mga kahilingan natin at ng mga pagkakaloob nito sa atin, wag lang basta humingi ng mga biyaya, kundi ang paanyaya, sikapin din nating magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Para bang minsan, kapag may sakit ka, talagang lapit ka ng lapit sa Diyos, pero kapag gumaling na, balik tayo sa dating ugali. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, yung bahagi ng kanyang panalangin ay ang pasasalamat sa kanyang Ama. Dahil sabi niya, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. So, maging handa tayo lagi sa pagtanggap ng mga aral at turo ni Kristo kung paano paggamit sa isang bata na marami pang dapat malaman, marami pang dapat matutunan, kaya kayang-kaya pang mag-absorb o tumanggap ng mga aral ng Panginoong Hesukristo na ang isang tao kapag pakiramdam niya o ang pagkilala niya sa kanyang sarili, alam niya na ang lahat, doon siya mahihirapang tanggapin maging si Kristo. Nung Rebes, ang paalala at paanyaya sa atin ni Kristo sa lahat ng mga napapagod at mga nabibigatan sa buhay, lumapit kayo sa akin at kayo'y pagpapahingahin ko. At kahapon, kasabay ng turo o kasunod ng turong ito tungkol sa pamamahinga, ang sabi niya, masigit yung ikinatutuwa ng Diyos, habag ang ibig ko, hindi hain. Kasama niya yung mga ritual, yung mga rito, yung mga ginagawa natin, mga prosesyon, pagdidibosyon, pero ang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa ay malayong malayo sa turo ng ating Panginoon, baliwala ito. At ngayon, matapos ang lahat ng mga gawain at pagtuturo ni Kristo, pagpapagaling sa lahat ng mga may karamdaman dito sa ating Ebanghelyo, ang kabilin-bilinan niya ay wag nilang ipagsasabi sa kanila na ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na wag ipamamalita ang tungkol sa Kanya. So bakit hindi niya pinahihintulutan na ipagsabi ang kanyang mga gawain? Dahil maraming tao din naman talaga ang hindi pa handa na marinig ang tungkol sa Kanya. Maraming tao din ang maiiskandalo sa Kanyang ginagawa dahil nga para sa kanila, bagong utos, bagong pamamaraan, kaya talagang mahirapan silang i-absorb ito. Pero maganda rin, napaalala din sa atin ito na hindi lahat ng mga ginagawa natin ay kailangan ipamalita. Hindi tayo kumikilos para lamang dumami ang followers natin. Hindi tayo tumutulong para lamang makilala ng mga tao at papurihan ng mga tao. Gumagawa tayo, kumikilos tayo dahil ito ang kalooban ng Diyos na gusto nating sundin. Amen.